Hello Team Apron! Welcome to our new vlog, and this time ay ipapakita po namin sa inyo ang mga kaganapan on our day 2 of our 5 days 4 nights cruise inside Disney Adventure. Yes po, day 2 na po tayo, at kung hindi mo pa napapanood ang day 1, punta lang po kayo sa aming YouTube channel and click subscribe. Anyway, nasa comment section naman yung link ng aming Disney Cruise Vlog Day 1 at vlog ng aming cabin tour. Ayan, so ngayon nga ay nasa Deck 17 kami sa Pixar Market Restaurant, which is the buffet restaurant ng Disney Cruise Adventure. Actually, ang plano talaga namin ay magpa-room service ng continental breakfast kasi free yun. Mag-fill up ka lang ng breakfast order card the night before until 3 a.m. tapos isabit mo sa labas ng cabin door mo. Pero pag check namin ng room ay wala yung order card. Nakalimutan siguro ng room attendant maglagay. Kaya nag-decide na lang kaming gumising ng 7 a.m. para makapag-breakfast sa Pixar Market. Pero kung decided ka talaga mag-breakfast sa cabin mo, you can place your order naman sa Disney Cruise app or tumawag sa room service nila. One of the reasons din kung bakit gusto naming mag-buffet kapag breakfast ay dahil sa Mickey Mouse Waffle. Maraming gantong drinking station na nakakalat sa loob ng Pixar Market, kaya usually hindi talaga siya nagka-crowded. And yung mainit na tubig, kung gusto mong magkape at magtsaa, ay dito na lumalabas sa gripong to. I-press nyo lang yung pinaka-top na red. And if plano mong mag-uwi ng kape, tsaa, and choco sachet, ay suggest ay umpisahan mo ng kumuha dahil nauubos yan on the later days of the cruise. So ayan, napansin nyo naman, bago pumasok ay washi-washi muna. So ayan, ipakita ko po sa inyo kung ano yung mga usual food selections dito sa Pixar Market kapag breakfast. So first stop, mga bread selections. Ayan, pero please lang wag niyong kukunin yung mga malalaking bread na nakadisplay sa taas. Maghunos dili ka, alam kong gutom ka pero display lang yan. Self-service po dito, kanya-kanya ng kuha pero may mga staff na naka-standby. Pwede silang pakisuyuan kapag hindi abot yung mga foods na nasa bandang likod. Kapag need nyo nga pala ng spoon ay dito kayo sa mga food sections kukuha. Dahil yung nakaprepare sa table ay knife and fork lang. Kapag nagpa-room service kayo ng continental breakfast ay may mga bread selections din pero very limited lang. So ayan, may mga donuts din dito, muffins at iba't ibang flavor ng Danish bread. And yung katabi naman ng mga to ay mga fruit selection. Ayan. And if ever naman na nalate ka ng gising at marami ng tao sa parting to, huwag ka nang makipagsiksikan dahil punta ka lang sa kabila ay mauulit lang yung mga food selections. Like us na mahilig pumapak ng pakwan kapag cruise, kapag ubos na sa isang side, then lipat ulit sa kabila. Oh, and by the way, hindi lang Pixar Market ang nag-o-offer ng buffet kapag breakfast. You can go to Deck 6 Midship sa Enchanted Summer Restaurant. Buffet din doon kapag breakfast, pero pag lunch and dinner ay naging fine dine siya. Doon kami actually nakasked mamayang dinner. So ayan, madalas din namin puntahan tong part na to kapag nagbe-breakfast. Walang iba kundi ang cereal section. Ang daming pagpipilian since ang target market ng Disney Cruise ay mga bata. I suggest dala kayo ng shoulder bag or tote bag para if ever gusto nyo mag-take out ng fruits like banana and apple ay meron kayo paglalagyan. So kung gusto mo naman ng heavy breakfast, eto na. Hindi syempre mawawala ang sinangag. May spring rolls, may naliligaw na mga apple, may condiments like kimchi, sesame oil, and fried anchovies. Meron din sila ditong lugaw at arroz caldo kung tawagin sa atin. Naliligaw na orange, ewan ko ba't nandito yan. Condiments like chili oil, fried garlic, fried ginger, and spring onion. At syempre, hindi kompleto ang breakfast kung walang itlog. Iba't ibang uri ng luto ng itlog meron dito. May corned beef, bacon, hash brown, at meron pang chicken curry na paboritong kainin ng mga Japanese anime characters. O diba, napansin nyo, self-service? Kaya dapat bago kayo mag-buffet, make sure ay nakapaghugas kayo ng kamay. Kasi syempre, iba-ibang tao yung humahawak ng mga serving spoon. Pero kung maselan ka, don't worry dahil may mga sections dito na may glass partition between the staff and the passengers kung saan sila ang mag-serve ng food mo. And of course, ang paboritong puntahan ng mga bata at ng mga young at hearts,
Sabi nga nila, hindi kumpleto yung Disney Cruise mo kung hindi mo matitikman ang kanilang Mickey Mouse Waffle. Pero don't expect too much ha. Mas masarap pa din yung Mickey Mouse Waffle sa Hong Kong Disneyland. Yung nakakaaliw lang naman dyan, yung itsura niya syempre. May ibang mga pancakes pa rin naman na pagpipilian dito. Actually, in general, honest review don't expect too much sa buffet menu selection nila. When it comes to interior, panalo ang Pixar Market. But when it comes to food, I think mas okay ang Windjammer Buffet Restaurant ng Royal Caribbean Cruise. Mas marami kasing pagpipilian doon, tsaka mas nakakabusog. Pero pagdating naman sa fine dining, wala akong tulak kabigin. Parehong palaban. Boxing yarn. Anyways, I will be making a separate vlog naman to compare buffet restaurants of different cruise ships. Kaya, abangan nyo yan. Pero in fairness naman, masarap yung mga pagkain nila dito. Especially yung mga desserts nila, ang daming pagpipilian. Medyo dagdagan lang nila yung mga food choices. Eto nga pala yung isa sa mga sections na binanggit ko sa inyo kanina na ang mga staff ang magsiserve sa inyo. When I say serve, ituro mo lang yung gusto mo, then sila yung maglalagay nun sa plato mo. Kung ano yung mga food na pinakita ko sa inyo kanina ay yun din yung food selections nila dito. Mas hygienic siya kasi mga staff lang yung humahawak ng pansandok ng food. Napapadpad lang naman kami dito kapag kukuha kami ng granola, ng oatmeal, ng iba't ibang klase ng yogurt. So in short, mga dessert. Sa section na rin na ito makikita yung mga palaman sa mga bread like peanut butter, raspberry jam, apple jam, and strawberry jam. Banggitin ko na nga rin pala guys, especially sa mga nagpaplanong mag-Disney Cruise pero hindi alam kung paano at saan magbubook, I highly recommend R&B Global Travel and Tours. Pwede nyo i-book sa kanila lahat including the Disney Cruise, airfare papuntang Singapore, ground transportation, hotel, and total nasa Singapore ka na rin lang, sabayan mo na ng tours. Meron sila lahat niyan at very affordable ang price. Less hassle kasi kung may mag-aasikaso niyan lahat para sa inyo, lalo na kung marami sa pamilya nyo ang magdi-Disney Cruise. Ayan. So, from the name itself, Pixar, mapapansin nyo na iba-iba yung itsura at mga posters and portraits sa bawat section ng restaurant. Based kasi yan sa mga popular movies ng Pixar like Coco, Turning Red, Cars, Incredibles, Inside Out, to name a few. Like kung nasan tayo ngayon, di ba? Monsters Incorporated yan. Kaya hindi nakakasawang mag-ikot-ikot dito since iba-iba ang mga designs per section. Bale, nasa kabilang side na tayo ng Pixar Market at kung mapapansin nyo, same ulit yung food selections dito. Pero napansin ko sa pag-iikot ko, may mga pailan-ilang dish na wala sa kabila pero meron dito. Kagaya nitong sambar na isang popular dish from South India. Pagdating nga pala sa attire, kung ano yung susuotin, pagpapasok ka dito para kumain, hindi naman sila mahigpit. Pero dahil ang Pixar Market ay nasa same floor with the swimming pools, bawal ang mga naka-swimming attire. And alam nyo ba guys, na ang Pixar Market, 'di ba, buffet yan kapag breakfast and lunch. Pero pagdating ng dinner, fine dining na siya. Pero sa entire cruise namin, hindi kami na-sked sa fine dining dito sa Pixar Market. Mismong Disney Cruise kasi ang pumipili kung saan kang restaurant magpa-fine dining for the rotational dinner. Ayan. Oh, baka isipin nyo ha, deja vu. Parang nanggaling na tayo dito kanina. Hindi pa po. Same layout lang pero nasa kabilang dulo na tayo at malapit na magtapos ang ating Pixar Market Tour. O, diba? Bale, hindi na natin kailangang isa-isahin pa yung mga food dito dahil same lang din naman yan sa kabila. So what if na-late ka ng gising and pag akyat mo ng Pixar Market, ang daming tao. Hanap ka ng hanap na upuan, wala kang makita. So saan ka pwedeng kumain? Huwag kang mag-alala dahil marami pang table na nasa labas. Ayan, at sa left side naman makikita ang market bar for alcoholic beverages. So hindi ka talaga mauubusan ng pwesto dito. But take note mga ka-Team Apron, huwag kayong magsiksikan sa Pixar Market and Enchanted Summer for breakfast. Dahil yung ibang fine dining restaurants ay open sila pag breakfast and lunch.
Naka 3-course meal nga lang, hindi buffet. And 2 hours lang silang operational for breakfast and lunch. Unlike yung Pixar Market na 3.5 hours open. Pero I suggest, itry nyo rin yun kasi ibang experience kapag naka-fine dine ka during breakfast, di ba? So, eto na yung Whizzes Freezies offering only ice cream. Meaning, malapit na tayo sa entrance. Ayan, kung saan tayo unang pumasok. Oh, by the way pwede kang kumuha ng pagkain dito tapos dalhin mo sa cabin at dun kainin. So, pwede yun. Huwag kang mahiya, ikaw pa ba? So at this moment ay sinundo ko na sila Apple and Ayesha para makapag-prepare na kami for the meet and greet sa Deck 8 with Minnie Mouse. Pero since maaga pa ay dumiretso muna kami sa Deck 7 para maggala-gala. At dito nga kami napadpad sa BBD Babidi Boutique na kung saan ay first time naming nakita na may actual na magical makeover na ginagawa. This boutique will transform your kids to become fairy tale princesses and valiant knights or a daring sea captain. Aside from the hair makeover, ay provided din ang costume and may photo session din. Pero syempre may bayad yan at kailangan magpa-schedule. So always refer to your Disney navigation app. Etong Diamonds and Wishes Boutique naman offers jewelry collection for sale and yung katapat niya yung Batcha Coffee inspired by Aladdin. So habang naglalakad nga kami ay napasilip kami sa Deck 6 Royal Court na overlooking dito from Deck 7. May meet and greet pala dito ang mga Disney princesses. Take note na by schedule yan katulad nila Mickey Mouse, Minnie Mouse and others. Hindi uubra na kapag nakita mo sila bigla kang tatakbo pababa then pipila ka? Hindi, kasi hahanapan kayo ng reservation. Panoorin niyo yung Disney Cruise vlog namin day 1 para malaman nyo kung ano yung mga best time para makapag-book ng meet and greet with the Royal Princesses and other Disney characters. Katabi lang ng Batcha Coffee yung TWGT na inspired from Beauty and the Beast. At alam nyo ba guys na sa lahat ng cruise ships ng Disney, Disney Cruise Adventure lang ang meron TWGT and Batcha Coffee shops. So after this ay nakipila na rin kami sa Mjolnir for a photo opportunity. Pero anytime naman pwede kayo magpa-picture dyan. Hindi yan naalis kasi nakastock na yan. Pagdating namin sa venue ng meet and greet with Minnie Mouse, may nakita kaming pila kaya nakipila na rin kami. Kaya lang, pila pala yun para kay Mickey Mouse kaya lumipat kami sa kabila. That's why always check kung tama kayo ng pinipilahan, okay? And if you're feeling lost, meron kang hinahanap na lugar sa loob ng ship, huwag kang mag-alala dahil merong malaways up dito. Meron yan sa lahat ng deck sa may elevator area. Pero gaya nga ng madalas kong banggitin sa mga cruise vlogs namin, hindi kumpleto ang experience kapag hindi ka naligaw sa loob ng barko. Anyways, masayang maligaw dito kasi you'll never know, baka kakahanap mo sa tamang lugar na pupuntahan mo ay may makasalubong kang Disney character. Yes po, pakalat-kalat yung mga Disney characters dito. Yan ay kung matsyempohan mo sila. Kagaya nung nangyari sa amin sa day 1, di ba? Naligaw-ligaw kami. Pero dahil doon, na-meet namin si Goofy and si Mickey Mouse kaya hindi na namin sila kailangan i-book. Challenging din kasi talaga mag-book sa Disney Cruise app when it comes to meet and greet ng mga Disney characters. Para makasama sa meet and greet yung family members mo ay kailangang i-check mo din yung names nila para magkaroon din sila ng slot. Pero in this meet and greet with Minnie Mouse ay isa lang yung slot na nakuha dahil ang bilis talaga maubos. Nung chinek nga ng cruise staff yung reservation na nakatoka sa dulo ng pila isa nga lang daw talaga yung slot. So technically isa lang ang makapag meet and greet, but don't lose heart. Sa dulo lang naman kasi ng pila chinecheck yung reservation. So meaning kapag nakapila na yung kasama nyo, pwede nyo na siyang samahan. O diba? So after this ay sumakay na kami ng escalator paakyat ng Deck 10. Ito yung tinatawag na Disney Imagination Garden, which is one of the 7 themed areas inside the Disney Cruise Adventure. Open area to guys, kaya mainit. But remember, during your entire cruise duration ay you'll be spending a lot of time here sa Imagination Garden.
This is actually the center of the ship at maraming ginagawang activities and events dito, including the highly popular and most anticipated marble show. Dito lang yan ginagawa. Kaya malamang may idea ka na kung saan ang pinakamahal na cabin dito sa barko. Mga concierge suites yan, garden view stateroom with veranda. Best seat in town yan, kumbaga, kaya ang bilis maubos kahit napakamahal. Character, Mickey Mouse, book na. Isa lang? Hindi pwedeng tatluin. Okay. Activity, nakita mo, wala, ayaw. Better luck next time again. Per day naman siya. So ayan nga, nag-start na yung show with Daffy and Friends. Actually, hindi ko sila kilala and this is the first time na mamimit ko sila. Kung batang 80s or 90s ka, malamang hindi mo rin sila kilala unless kasabayan mong manood sa YouTube yung mga maliliit mong kids. Alam mo kung ba't hindi tayo makarelate sa characters nila? Dahil Daffy the Bear was first introduced in 2002. Kakasilang ko pa lang yan. Charot, kakagraduate ko lang ng high school, pa-college na ako niyan. The Disney Bear pa nga ang tawag sa kanya noon noong 2002 until dinala siya sa Tokyo Disney Sea at pinangalana Daffy as a rebranding at binigyan ng backstory. Si Daffy ay itinahi ni Minnie Mouse para samahan si Mickey for his long sea voyage. Kaya pala bagay na bagay itong i-feature sa mga Disney cruise. Nagkaroon ng friend si Daffy way back 2010 at doon nag-umpisa ang concept na Daffy and Friends. So yung kumakanta si Daffy yan ha. Eto naman yung artistic niyang friend na si Gelatoni, a green-furred Italian cat who loves to draw. Ito naman si Cookie Ann. So pangalan pa lang alam na. Culinary-minded yellow dog na nag-first debut sa Hong Kong Disneyland. Ito namang music-loving turtle na ito ay unang pinakilala sa isang Disney hotel sa Hawaii. Ang pangalan, Olumel. At ito namang pink mystery solving facts detective na ito ay si Lina Bell, ang pinakabagong friend ni Daffy na na-introduce after the pandemic sa Shanghai Disneyland Resort. Ito namang Lavender Rabbit na Broadway dancer ay si Stella Lu. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang Dusty Pink Teddy Bear na ito dahil siya lang naman ang best friend ni Daffy at ang unang kaibigan niya. Walang iba kundi si Shelly May na tinahi din ni Minnie Mouse para maging best friend ni Daffy. So ayan ha, kilala niyo na sila. At dahil dyan, may quiz tayo mamaya. Char. Actually guys, to tell you honestly, hindi ko siya masyadong na-enjoy during the show kasi hindi ko naman talaga sila kilala in the first place. Pero ngayong kilala ko na sila, parang gusto ko ulit bumalik at mag-Disney cruise. So guys, I'm saving you all the trouble. Ngayon, kilala nyo na sila. And if you're planning for a Disney cruise, mag-watch kayo sa YouTube ng kanilang mga shows. And huwag yung kalimutang bumili ng mga merchandise na nakatag sa vlog na ito, okay? So after the show ay punta naman tayo sa mundo nila Moana, Dory and Nemo and the Little Mermaid. Walang iba kundi ang Disney Discovery Reef. Discovery Reef is also one of the 7 theme areas inside Disney Adventure na matatagpuan din sa Deck 10 aft or likod ng barko. This is an open-air, underwater-inspired area. It transforms into a glowing bioluminescent wonderland at night. Kaya paggabi talaga para ka nasa ibang mundo. Kailangan talaga maaga tayo para... Oo, bukas sa umaga.
Gaya nga ng sabi ni Apple, magandang pumunta dito pag umaga para konti ang tao at hindi masyadong mainit for picture taking. At hindi lang yan, dahil hindi lang mata ang mabubusog sa'yo dito, pati tiyan. Kapag may mga nakita kang guest na may mga bit-bit na grilled kebabs, shawarma at sausage, malamang dito nila yung kinuha sa Cosmic Kebabs inspired by Miss Marvel. Dito rin located yung mga exclusive specialty dining restaurants ng Disney Cruise like the Mike and Sully's Flavors of Asia na based sa movie na Monsters Incorporated. Dito rin located yung Taverna Porto Rosso na isang sports bar and Palo Trattoria na isang Italian restaurant based on the movie Luca. Kaya kung budgeted ka, huwag kang kakain dyan kasi maluluka ka talaga kapag siningil ka. Kapag nagutom ka, punta ka dun sa Cosmic Kebabs and dito sa Stitches Ohana Grill, serving burgers and American merienda. And kapag nauhaw ka naman, punta ka sa Bewitching Boba and Brews na isang bubble tea stand. Pag akyat namin sa cabin ay saktong nakita ko yung room attendant kaya humingi ako ng breakfast order form para bukas. So ayan yung itsura niya. At dahil lunchtime na ay we decided na umakyat sa deck 17 sa Pixar Market Restaurant para mapakita namin sa inyo kung ano yung siniserve nila during lunch. So ayan, mapapansin nyo naman meron pa silang bread dito para siguro sa mga late na gising. Meron din sila ditong crispy pork and fried chicken. Kapag nga pala green ang food label, it means it's for vegetarian. So sa itsura at basing sa pangalan, alam mong from South Asia siya. India, Pakistan, Bangladesh. Ito naman mga condiments originated din from India. Siguradong malinis yan, hindi minekos-mekos. May buttered chicken and parata na flatbread kaya may mga gravy. Kung mahilig ka sa mga spicy foods, siguradong mag-e-enjoy ka dyan. Dito naman ay may mga vegetarian meals din and katabi nila ay mga grilled meat. Ayan, may grilled chicken breast at may grilled pork loin steak. Meron din ditong lamb na medium rare or rare ang pagkakaluto. Kita nyo naman, may mga dugo-dugo pa. And dito naman sa katabi niya ay iba't ibang uri ng pasta. Sa Kanin is Life, kagaya natin mga Pinoy, sigurado din mag-e-enjoy kayo dito dahil maraming iba't ibang luto dito ng kanin. May mga soup din, pansit, kompleto ng condiments, yung mga usual like sweet chili sauce, kimchi, chili sauce, mga yan. As usual, may fruit section pa rin. Meron ding burger and fries. May dessert section din dyan pero hindi ko na nakunan kasi gutom na ako. May salad section and the seafood section. Hindi ganun karami yung tao dahil open naman lahat ng fine dining restaurants for lunch. So nandoon yung karamihan. So after eating ay nag-decide muna kaming bumaba sa cabin para makapagpahinga dahil later ay may nakaschedule kaming panoorin na production show sa Walt Disney Theater. Hindi namin yun pwedeng palampasin dahil nakasked yun sa Disney Cruise app. Naka-indicate yung mga pangalan namin na dapat gantong oras kami umattend. Actually, kagabi pa kami naghahanap sa app ng production show kasi sa mga cruise ships na napuntahan na namin ay every night merong show sa theater. Pero okay lang kasi may fireworks display naman dito mamaya. Sa ibang cruise na napuntahan namin, wala. So after nga namin makapagpahinga sa cabin, ay bumaba na rin kami sa deck 7 20 minutes before the scheduled time para maganda yung pwesto. So i-check ng staff kung ganong oras talaga kayo nakaschedule for the show. 2 batches kasi yung show dahil hindi kakayanin din ng venue kung sabay-sabay manonood lahat ng cruise passengers. Actually, pwede kayong mamili dito kung sa Deck 7 entrance or Deck 6 kayo papasok. Nag-decide lang kami na sa Deck 7 entrance kayo papasok kasi after the show ay aakit kami ng Deck 10 para sa meet and greet with Jack Sparrow. Mas mabilis nga naman makakaakyat sa Deck 10 kung manggagaling dito kaysa sa Deck 6. Especially kapag nagsabay-sabay ng labas yung mga cruise passengers. But unfortunately, mukhang hindi comfortable manood sa area na to. Mukhang sasakit yung leg namin dito and mukhang malayo talaga tignan yung stage. So we decided na lumabas and bumaba kami sa escalator papunta sa Deck 6 entrance. So I suggest mga 40 minutes early kayo pumunta sa scheduled time para sa bandang unahan talaga kayo nakapwesto. O by the way, kapag nag-start na yung show, ito yung pinaka-importanting dapat nyong malaman. Bawal mag-picture taking at mag-video recording. Mahigpit
mahigpit sila dito pagdating dyan. The moment na itinaas mo yung cellphone mo para mag-picture or mag-video, may lalapit agad na stop sa'yo. Stop you. Kaya sorry mga ka-Team Apron, kahit gustong-gusto namin mag-video, hindi namin magagawa kaya wala kami mapapakita sa inyo. Ang title ng show is Disney Sees the Adventure. Ang ganda niya, as in, nakakahil talaga siya ng inner child. Kaya mas magandang mapanood mo mismo live dito sa Disney Cruise. So ayan, nandito na kami ngayon sa Disney Imagination Garden para makapagpa-selfie naman kay Captain Jack Sparrow ng Pirates of the Caribbean. Compared sa production show na ginagawa sa Walt Disney Theater na once mo lang mapapanood, yung mga shows and events na ginagawa dito sa Disney Imagination Garden ay minimum 2 batches ginagawa at pwede mong ulit-ulitin. Kunyari, itong event na to na Selfie with Captain Jack Sparrow, umattend ka dito, another schedule, meron ulit yan mamaya at pwede ka ulit umattend. Basta i-check mo lang parate yung list of activities sa Disney Cruise Navigator app mo. So after this ay we decided na bumaba ng Deck 7 sa San Francisco Street habang wala pang nakapending na show or event na pwede naming attendan. So ang tip ko sa inyo guys, kapag gantong wala pang pending events na trip nyong puntahan ay tambay kayo sa Town Square na located sa Deck 5 and 7 midship or sa gitna ng barko dahil doon biglang nagpapakita ang mga Disney characters. Sobrang amazed talaga ako dito sa Disney Adventure kasi imagine nyo naman para kang nasa mall. May escalator. Pero take note guys ha, hindi lahat ng deck ay connected ng escalator. From Deck 5 to Deck 10, yan may escalator dyan. Pero pag Deck 11 to Deck 17 na sa may Toy Story Place, kailangan nyo ng mga elevator or maghagdan. And sa lahat ng barko ng Disney Cruise ay Disney Adventure lang ang merong escalators. So ayun nga, pagbaba nga namin sa Deck 7 ay may nakita kaming mga nagkukumpulang mga tao. Buksan yan actually kasi meaning merong Disney character sa malapit. And guess who kung sino? None other than Daisy Duck. Right over this way. Actually, pwede nyo sundan yung mga Disney characters para magpa-picture. Pero kami, we decided nang magpunta ng San Francisco Street. If ever nakapagpabook kayo sa Disney Cruise app ng meet and greet with Baymax, dito ang punta nyo kasi dito ang venue. Ito ang ultimate tambayan ng pamilya kasama yung mga bata dahil ito yung arcade hub ng barko. And if napanood nyo na yung day 1 vlog namin, you will recall na may dalawang places dito ang tawag ay Edge and Vibe na age appropriate, meaning mga allowed lang dito ay mga preteens and teenagers, so bawal mga adults. And of course, bawal din pumasok sa Vibe and Edge yung mga 10 years old and below. Kapag 3 to 10 years old ay may specific place for them, ang tawag ay Disney Oceaneer Club, and kapag less than 3 years old, dun sila sa It's a Small World Nursery na parehong makikita sa Deck 8 midship. So kung napansin nyo, yung Vibe and Edge are cleverly designed as charming shops. Pero sa loob pala ay isang interactive lounge na pwede maglaro ng video games, may dance floor, may karaoke, and other activities. Actually, in your Disney Cruise app, may kita nyo na sa line of activities may nakalagay doon table tennis match na ginagawa sa Vibe and Edge. So mga pre-teens and teens lang ang pwede mag-participate dyan. So kung ikaw adult ka and gusto mong sumali sa table tennis match, sayang yung punta mo kung hindi ka aware na yung Vibe and Edge pala ay para sa mga pre-teens lang and teens. Dito rin located yung Alley Cat Cafe where you can order drinks and you can buy souvenirs. Kung familiar ka kay Megabot, yung robot na ginagamit ni Hiro Hamada sa kanyang mga illegal bot matches, and of course si Baymax, meron ditong lagayan ng tubig na kamukha nila. And yung pila na nakikita nyo ngayon sa tabi ng Alley Cat Cafe, yan ang pila para sa mga pinagpalang cruise passengers na nakapag-book ng meet and greet with Baymax. Oh by the way hindi nyo naman kailangan tumutok sa inyong mga Disney Cruise app just to make sure lang na meron kayong mabook na meet and greet with the Disney characters. Tumutok ka sa Disney Cruise app mo between 8 a.m. to 9 a.m. and 4 p.m. to 5 p.m. kasi dyan usually lumalabas ang mga slots for meet and greet. So worst case scenario, hindi talaga kayo makapag-book
ng meet and greet sa Disney app, i-make sure nyo na nakaka-attend kayo ng mga selfie with Disney character events sa Disney Imagination Garden Deck 10. Tulad yan, merong morning exercise bukas with Baymax, so make sure attend kayo doon. Tandaan nyo pa ba sila Daffy and Friends? Nandito yung souvenir shop nila. So kung may mga kids kayo na fans ng Daffy and Friends, ayan, pagandaan nyo na yan. Pakita ko sa inyo yung price ng ibang items nandito para maisama nyo sa budget nyo just in case. Anyway, we will be making a separate vlog featuring the Disney souvenirs na pwede nyong mabili dito sa loob ng barko with their corresponding prices. So abangan nyo yan. Actually, itong shop na to ang very first stand-alone Daffy and Friends shop at sea. This store serves also as the starting point for the interactive ship-wide scavenger hunt. Purchase kayo dito ng Discovery Guide booklet and solve riddles in the guide to find 7 items belonging to Daffy and his friends hidden across the Disney adventure. Place the correct stickers on the map at kapag nakumpleto nyo, balik kayo sa shop na to and you will receive a reward. Sa tapat naman nito, makikita ang National Geographic Store. It offers eco-friendly apparel, athleisure, outdoor accessories like bags and caps, and an exclusive co-branded Disney Cruise Line collection na kung saan ang napagbentahan will go directly to National Geographic Society, which is a non-profit organization. And of course, matatagpuan sa dulo ng San Francisco Street ang 4 na Baymax Cinemas. Yes po, 4 yan na may kanya-kanyang pinapalabas na Disney, Pixar, or Lucasfilms. Alam nyo bang importante to sa mga adults on board? Dahil dito lang naman tumatambay at nagpapatay ng oras ang mga parents, grandparents, uncle and auntie habang yung mga bata ay may mga ina-attendang activities. Actually, ang major concern ng mga adults on board Disney Cruise Adventure is walang specific area or activity na intended for them. Parang kami ni Apple, after namin mag-Disney Cruise, na pag-usapan namin na mas parang prefer namin mag-Royal Caribbean or mag-Norwegian Cruise. Kasi generally, pang kids talaga yung Disney Cruise. So if ever na mag-Disney Cruise ulit kami, gagawin namin back-to-back na with Royal Caribbean. Recently, I've heard na dininig ng Disney Cruise ang panawagan ng mga adults dahil ginawa nilang adult-only ang Infinity Pool. So paglabas nga namin ay marami pa rin tao, especially sa Big Hero Arcade. So I suggest para walang pila at solo nyo yung mga games ay punta kayo dito 11 PM onwards para at least you have 1 hour before mag-closing. Since by that time ay may mga ongoing movie showing pa sa Baymax Cinemas. Actually, if you're going to check the day-to-day activities in your Disney Cruise Line app, karamihan ay movie watching. First thing in the morning, movie watching sa Baymax Cinema, and yan din ang last set of activities every night. Kaya nagmumukhang marami yung mga activities na pwede mong gawin every day. But if you're going to look at it closely, marami doon ay Baymax Cinema movie watching. Ang pinaka nagustuhan ko dito sa Big Hero Arcade ay complementary lahat ng games. Yes po, walang bayad o walang coins na kailangan mong i-insert. All you have to do is to tap your card and you're ready to play. Yang nakikita nyo ngayon ay ang centerpiece of the arcade, which is the Hero Training Zone, where groups of up to 4 can test their reflexes on a high-tech gaming floor. Kita nyo naman. Another key attraction is the Wasabi Speed Slice, a high-intensity skill game that tasks players with slicing and dicing obstacles with laser-infused blades. O, kilala nyo ba si Wasabi? Kaya guys, before kayo mag-Disney Cruise, make sure na panood nyo ulit ang Big Hero 6, okay? Ito naman ang Super Fred Kaiju Chaos, a classic action game where players race through on-screen city streets. Watch out din for the appearance of some Marvel characters kahit teritoryo to ni Baymax. Dahil may mga cruise passengers na nag-share sa recent sailings na nagpakita si Spider-Man at si Doctor Strange dito sa San Francisco Street. Kaya swerte nyo pag nangyari yan. Kasi sa entire cruise ay walang meet and greet schedule with the Marvel characters. Makikita nyo na lang sila sa Marvel production show happening at Deck 10 Imagination Garden. So after this ay bumaba na kami sa aming cabin para magpahinga dahil ang next activity namin ay lafang na later. Amin ko yung pinunta ka. Ikaw din, meron ka din. No. Oh. Ang ano, eh, ba't ganun?
Ang pangit niyang kay Mickey Mouse. Kay Minnie Mouse ata maganda eh. No? How to exit? Teka, tignan mo pa yung ibang picture. Hindi ko pa nakita yung ibang... Oh, nakita mo. Uy! Cute yun! Bakit wala kaming yung picture namin ni Minnie? Si Daddy oh. Daddy oh. Anak yung ano? Yung... Kay Minnie. Tignan natin. So habang nagtitingin sila ng mga pictures sa cabin TV ay eto na, nag-fill up na ako ng breakfast order form para bukas. Isasabit lang to sa labas sa door handle ng cabin, then i-deliver to sa preferred time mo. Komplementary yan, kaya try nyo rin. 8:15 pa ang schedule ng dinner pero bumaba na kami sa Deck 6 Midship kung saan located yung restaurant kung saan kami naka-assign for the rotational dinner, which is the Enchanted Summer Restaurant. Para manood ng show na ginagawa sa Royal Lunch and para ma-explore na rin namin yung area na to. It's the top instrument segment at a party girl. That sounds like a great idea. You think that'll be into that, yeah? Yeah? You like that? All right. Let's see. What? That is a trumpet! Yes! That's right. Actually, isa sa mga regrets ko sa cruise na to ay hindi ako nakarelate kay Princess Tiana. Kasi never kong napanood ang movie na The Princess and the Frog. Isa pa naman siya sa mga ipinalabas sa Walt Disney Theater kanina. Hindi ako nakarelate. Nagtatanong ako sa isip ko kanina, sino to? Naging parte ba to ng childhood ko? Kaya please lang, bago kayo mag-Disney cruise, panoorin yung The Princess and the Frog, utang na loob. And since maaga pa naman, ay we decided na tumambay dito sa Spellbound Lounge. Teka, try ko nga. Mirror, mirror on the wall, who is the fairest of them all? O, diba? Pwede? Pwede. So, dyan pa lang, alam nyo na kung kanino inspired ang lounge na ito. None other than the Evil Queen in Snow White and the Seven Dwarfs. Katabi lang ito ng guest services kung saan located yung Snow White's Wishing Well. Katapat lang ito ng Royal Court Lounge kung saan nag-perform kanina si Tiana, and sa tabi nito ay yung Enchanted Summer Maximus Room kung saan kami magdi-dinner later. Take note na hindi ito complementary, meaning may mga bayad yung nasa menu nila. Kaya sinabi ko sa sarili ko na hindi ako order. Pero parang nakaidlip ako habang nakatingin sa menu nila kasi pagising ko, boom! Mayroong cappuccino with Mickey Mouse pa. $3.75 yan, pero worth it kahit parang na-hypnotize mo ko. Char. Remember na lahat ng transactions dito sa cruise ship ay cashless. So make sure na yung credit card or debit card na nasa inyong Disney Cruise app ay well functioning. So in case na papabago mo yung credit or debit card on file, kailangan mong pumila sa guest services. Kasi hindi yan pwedeng itawag or hindi pwedeng i-edit yan sa Disney app mo. Yan actually ang ginagawa namin ngayon. Pero utang na loob, wag nyong gagawin yan sa last night dahil sigurado mahaba ang pila niyan. Ayan, 8 PM pa lang pero meron na agad pila sa Enchanted Summer Restaurant. Pero dahil natuto na kami from the previous night na wag pipila ng maaga dahil sabay-sabay rin naman kayo halos o order at lahat ay may designated table number. And of course, para makasave kayo ng oras sa pag-order, sa Disney Cruise app ay i-check nyo na yung menu doon sa restaurant na kakainan nyo. Nga pala, kung tandaan nyo pa yung binanggit ko sa inyo kanina, Enchanted Summer Restaurant is one of the restaurants na nag-o-offer ng buffet breakfast aside from Pixar Market. Although kung ano nasa Pixar Market sa 17th deck ay ganun din dito sa Enchanted. 31. Level 31. Yeah. Level 31. Sorry, excuse me. Yeah. Good evening. So we'll be here again to provide the excellent service with maximum. Hello, namaste. So, if napanood niyo yung day 1 vlog namin, you'll notice na iba yung kinainan naming restaurant kagabi, iba din ngayon. Yan ang tinatawag na rotational dinner
na unique sa Disney Cruise. But same table number, same table companions, and of course, same ang mga servers namin. Which is a cool concept para may continuity of care, di ba? Wow, nurse yan. Does everybody knows that we have a fireworks tonight? Yeah? After this? Yeah, and just to let you know, only our only our company have this fireworks at sea anyway. So it's gonna be like 20 minutes. Thank you. Wow, Go to the nice. highest, like 8. Kids menu also. Thank you. So yung menu dito ay makikita nyo rin sa menu sa Disney Cruise app. Pakita ko lang din sa inyo para at least may idea kayo and para magutom din kayo. So ano nga ulit yung importance kung bakit advisable i-check ang menu sa app bago yung actual dinner bukod para sa makasave ng time? Very good! Para ma-search mo sa Google kung anong itsura niyan, anong mga ingredients yan, and kung masarap ba yan. Dahil wala namang ganyan mga dishes sa mga karinderya at sa mga ino-orderan natin sa Grab. And if you have kids, don't forget to ask for kids menu. Baby jam salad. Then chicken korma. Chicken korma? Yeah. Seared salmon fillet. Roasted beef, well done. And then for dessert, choco fudge sundae. Salad. Yeah. Thank you very much. Take note na kasama yan sa mga binayaran nyo, kaya make the most out of it. Pwede nyo orderin lahat ng nasa menu eh. Yun ay kung kaya ng tiyan nyo. You can also order the same dish twice or thrice, depende sa'yo. Example, nagustuhan mo yung steak at naubos mo agad, pwede kang ulit umorder. Banggitin ko na nga rin pala na ang Enchanted Summer Restaurant ay nahati sa dalawa. The Olaf Room and the Maximus Room kung nasaan kami ngayon. Yung Olaf Room ay malapit lang din dito based on the movie Frozen. And ito namang Maximus Room ay based on the movie Tangled. If everybody come at once, sometimes like I'll try my best. No problem, Eric. You're good. You're doing great. Thank you so much, Malik. So ayan, napansin nyo naman, di ba? 3 main dish ang in-order ko. May beef, may chicken, at may fish. After the main course ay pinaserve agad din namin yung mga dessert kasi kailangan namin umakyat agad sa deck 17 or 18 para sa fireworks show. Kailangang makaakyat kami ng maaga para maganda-ganda yung mapwestuhan namin. So ayun na nga, 45 minutes early kami dumating pero yung deck 17 sa Toy Story Place kung nasaan yung mga pools ay occupied na lahat, as in puno. Kaya dito kami napadpad sa deck 18 sa Marvel Landing kung saan nakakuha kami ng magandang pwesto. Malapit sa Groot Galaxy Spin. Pero kung gusto nyo pa ng mas malapit, ay suggest doon sa Team Quantum Racers kayo pumwesto. Eto na siya! Have you ever wondered, what is it about the night that invites us together? By day, we work, we play, and we run faster and farther than we knew our feet could run. But night brings a day. When the dark sky whispers, it's time now to stop, be still, and reflect.
brightly, full of energy, full of possibility. The sky had no limits. I had no limits. I've never seen a heap of peace quite so neat. Okay, maybe I had a few limits. But soon, I learned there is no adventure without obstacle. No leap without fear. And so the moment comes when you ask, what now? And when the clouds finally part, when the rain clears, we can find our way again. We can find ourselves again. But it sure is more fun with friends. But still, some days, there are more questions without answers. And moments you only see more darkness than light. Feel the stillness in the air. Hear the quiet hum